Sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis, aarangkada na ang pagbibigay ng ayuda sa ilang miyembro ng transport sector sa susunod na linggo. Una raw makatatanggap ang mga tricycle drivers sa Metro Manila. Isa rin sa panawagan ng transport groups ang pagtanggal o pagtapyas sa excise tax sa langis, bagay na tinatalakay na sa Kongreso. Sa Kamara, dinidinig na sa plenaryo ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang buwis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lusot na ba sa ikalawang pagbasa ang panukala, Lance? Mencho, lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukala na layong bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na tanggalin o tapyasan ang excise tax sa langis sa panahon ng national at global emergencies. Ang ibig sabihin nito, Mencho, ay pwedeng magkaroon ng otoridad si Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang fuel excise tax sa loob ng 6 na buwan base sa rekomendasyon ng kanyang economic managers. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo ay maituturing itong lunas sa aniyay emergency na kinakaharap ng bansa dahil nga sa krisis sa gitnang silangan. Samantalang, Menchu, ay dininig din ng Kamara kanina ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Simula March 17, makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda ang ilang mga driver sa Metro Manila na lubos na natamaan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng krisis sa Middle East. Mula yan sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon sa ahensya, maituturing na raw kasing humaharap sa krisis ang mga driver na umaalmas sa linggo-linggong taas singil sa langis. Sabi ng Transportation Department, uunahin sa ayuda ang mga tricycle drivers, sunod ang mga tsuper at operator ng jeepney. Dadalhin din daw ang financial assistance sa mga rehiyon matapos sa kamay nilaan. And the reason why we're addressing and targeting first the tricycle drivers kasi handa na po yung mga LGUs natin. At meron na po dyan, may sasama na natin sa AICS na pondo ng DSWD. Iba pa ang ayuda ng DSWD sa fuel subsidy program na hindi pa rin naipapamahagi hanggang ngayon. Hindi gaya ng AICS, kailangan kasing makakuha muna ng certification ng DOTR mula sa Energy Department para makapag-release na sila ng pondo. Kung sasampas sa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Binusisi ng Kamara ang programang ito sa pagdinig ngayong Miyerkules, March 11 na dinaluhan ng mga transport group. Ang kinatawa ng mga tricycle driver isinumbong sa mga mambabatas na base sa karanasan, hindi naman sa kanila nakakarating ang ayuda dahil hindi plansyado ang listahan. Napakatagal na panahon na laging may ayuda pero ang tricycle po hindi nakakakuha. At sa bilang na 2.5 billion, million po ang tricycle. Napakatagal po hanggang ngayon wala pa pong listahan halos na bago. Sagot ng kinatawa ng Interior Department, ibinabase nila ang mga beneficiaries sa listahan ng Local Tricycle Franchising Board. Sa hanay naman ng mga tsuper, iginiit ng grupong Manibela na 2 araw lang ang itatagal ng one-time subsidy na planong ibigay ng DOTR. Sa proposal kasi ng ahensya, 5,000 piso ang ipapamahagi sa mga driver ng traditional jeeps, higit 10,000 piso sa mga nagmamaneho ng modern jeep. Bagay na kwinestyon ng pinuno ng grupo. Kung sa excise tax, pare-pareho lang naman po kaming 6 pesos ang ipinapatong doon sa kada litro. So bakit ganun po kalaki yung difference ng fuel subsidy ng modernized doon sa traditional? Base po sa ating pag-aaral, Madam Chair, yung pong sa traditional 30 liters per day po ang kanilang fuel consumption. Mas mataas po kasi ang fuel consumption ng modern jeep kasi mas malaki naman po yung makina at mas malaki po yung naka-aircon din po. Ayon sa Manibela, huling opsyon na ang hirit na taas pasahe. Pero ang ibang grupo nanawagang aprubahan na ang kanilang petisyon dahil ang ibang kumpanya raw nananamantala na rin sa pagtaas ng presyo ng langis. Piso lang hindi kayang ibigay. Ang sabi nila, deregulation law. Hindi na po batas ang tingin ko po dyan. Gatas na po, gatasan ang taong bayan nitong batas na deregulation law. Nananawagan din ang isang grupo ng mga UV Express na maidamay sila sa isinusulong na fare hike.
Ayon sa DOTR, ilalabas nila ang desisyon sa mga petisyon sa taas pasahe sa mga jeep sa susunod na linggo. Medyo naghihintay pa rin ang Kamara ng formal na abiso mula sa Malacanang para i-certify as urgent ang panukala. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mayco, nag-uulat live mula Batasang Pambansa.